What's up mga kanibo, and for today's video gagawa tayo ng compilation ng mga accessories ng aking ADV 160 na si Akira. So marami ang nagko-comment na lagyan ko daw ng price, magkano daw inabot ko. Kaya kasi hindi ko nilagyan ng price dati, kasi nagbabago-bago yung price sa Shopee. Sige, lalagyan natin ng price kasi may mga nadagdag din ako mga items, so isasama ko na para may idea kayo kung magkano nga abutin na ganitong build. Yung clean look lang, simple lang. At saka itong build na to, hindi ito yung mga mamahali na setup, although meron ding mga medyo pricey rin, pero kayang kaya naman, abot kaya. So, basic needs, essential accessories na kailangan mo talaga para sa yung ADV 160. So una sa listahan natin ay itong toggle switch cover. Ang tendency kasi kapag naulanan, nagka-car wash, madalas masira yung terminal. So maraming pagpipilian nito. Nagre-range lang to ng 100 to 200 pesos. Ito 3D printed to. Meron din yung tinutornilyo. Pero di ko masasuggest yun kasi magbubutas ka. Ito naka double-sided tape lang yan. Meron din yan yung available sa SEC. Medyo malapad lang siya. Lalagay ko na lang lahat ng link dyan sa description. Sa ating brake lever, may parking brake, added feature in case magpa-park ka sa mga uphill, meron siyang parking brake. Nung nabili ko to ay nasa 1,000 pesos, ngayon ay 987 pesos na lang. Marami siyang iba't ibang kulay. So marami rin kayong pwedeng pagpilian ng brake lever, pwede rin kayong bumili ng mga Racing Boy o kaya yung mga Brake Master na. Ito namang bar end, pinalitan ko na rin ng Racing Boy na handlebar and M6. Maraming iba't ibang kulay to. Yan, 450 pesos. Lagay ko na lang din yung link sa description. Ito namang left switch, pinalitan ko na yung isang buong set na may passing. Nagkabit kasi ako ng MDL at gusto kong lagyan ng passing light. Kaso yung stock na left switch ni ADB walang passing switch. Nagre-range to from 1,000 to 1,300. Hindi kayo familiar sa wirings ng passing switch nyo, pwede nyo ipa-install para hindi magka-aberya kasi nakabukod yung linya ng passing switch. Ito yung mga pang PCX saka mga pang CBR. Doon tayo sa OEM para mas matibay. Next item natin ay itong handlebar riser. Ginagamit to para mas komportable yung riding position natin. So, dalawang orientation nito, pwedeng upright 30mm and then pwedeng lean backward 15mm. So pwede mong baliktarin yan. So meron ding isang ginagamit na brand, yung Motowolf brand. Medyo mas mataas lang. Parang nahahatak niya yung mga cables. Sabi ng iba hindi naman daw, pero mas prefer ko itong pang XADV na handlebar riser. Yeah, meron tong available na silver, available na may logo, meron ding wala. Nung nabili ko to ay 600. Ngayon bumaba na sa 586. Kung may voucher ka pa, mababawasan pa yan. Next item natin ay itong side mirror. So marami kayong pwedeng pagpilian na side mirror. Ang gamit ko lang na side mirror dito sa aking ADV ay itong Motaro na CNC Prismatic side mirror. So same lang siya ng stem ng Street King. Pare-parehas lang silang stem. Iba lang yung pinaka-design niya. So ang orientation niya is pwedeng nakabaligtad. Yan, pwedeng nakaganyan. So depende sa inyo. Ayan, binago ko lang. And then, ito, 1:1, walang grado. Pasok sa LTO. Marami kayong pagpipilian. Ilalagay ko na lang yung iba't ibang side mirror na nakita ko sa Shopee para marami kayong choices. Ang bili ko nga pala dito ay 745 pesos. CNC Prismatic Side Mirror. Ito nga palang windshield, pinalitan ko na rin. Ito yung Thailand Street na 3mm. Originally clear yan. Nilagyan ko lang ng tint. And then, nilagyan ko rin siya ng garnish sa loob. Tapos, pinalitan ko na rin siya ng anti-brake na bolts sa loob. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, naka-anti-brake bolts na yan. Pinalitan ko siya ng anti-brake na bolts kasi yung rubber na kasama niya is nasira na. And again, marami kayong pamimilian na iba't ibang style ng windshield. Yan. Ito lang yung napili ko, yung Thailand Street. So, ang nagastos ko dyan sa windshield, hindi kasama itong pinaka-visor bolts, ay 1,517. So, pag be-breakdown natin, yung pinaka-windshield niya, originally clear yan, ito ay 920. Nilagyan ko ng tint, and malaki na yun ay 171. Yung anti-brake visor bolts naman na 4 ay 140.
Ito namang dalawang garnish na to, 282. Marami kayong pamimilian. So, ilalagay ko na lang din yung mga link dyan sa description. Yan. So, mamaya pag-usapan natin yung mga bolts. Naka-screen protector nga pala itong ating panel gauge. Pwede rin kayong bumili ng mga protector kagaya nito. Ito yung sa arm. Thank you nga pala kay Servi sa pagpapadala ng sample. Ayan. So, meron tong red, black, and ito, white gold. So, meron yan dalawang tornilyo. Hihigpitan nyo lang sa dalawang tabi. Then yan, may cover na. So, mas maganda meron muna siyang screen protector. Para bukod dito, protection din. Optional na lang. Pero ito, mas recommended ko meron kayong screen protector. Nabili ko, 76 pesos lang to. Meron din kayong mabibili na parang gel type. Ito naman, 388 pesos lang. Ito naman cover footstep. Depende na lang kung sa inyo kung bibili kayo. Ito ay parang kung OC lang kayo dito sa likod ng footstep. Kasi kita yung likod, so may cover na siya ngayon. Nabibili. 460 pesos lang yung bili ko dito. Yan. Meron akong separate video niyan. Madali lang naman siyang install. Footstep cover. Dito naman sa cooling system natin, pinalitan ko na yung radiator cover na stock. Isang set na yan, arm na radiator cap, radiator neck at saka radiator cover. So merong mga ibang kulay niyan. Alam ko may gold, white gold, may black pa. So kayo na lang yung mamili. And then ito nakaset na to. Pwede naman kung gusto nyo cover lang. Ito pinalitan ko na rin ng neck. And then ito pinatong lang to. Hindi mo papalitan yung pinaka cap niya. Ipapatong mo lang diyan sa cap. So meron akong separate na video niyan. Gusto nyo panoorin. And then again yung bolts mamaya pag-usapan natin. Ang price nito sa radiator cap, pag black iba yung price niya pag may kulay. Itong black 313 lang. Then 454 kapag blue, yung white gold, saka yung red. 240 sa radiator neck. Ito naman ganitong pattern ng radiator cover ay 604. Suggestion ko lang, mas makakamura kayo pag binili nyo ng isang buo, yung isang set, add nyo na lang sa cart nyo. Then kapag i-check out nyo na, gamitin nyo yung voucher kasi mas makakamura kayo. Yung sa akin, nabili ko lang ng 816 yung outro niya. Cover, neck, at saka yung pinaka-radiator cap. So ito pa yung ibang accessories na binili ko dito sa ADV ko, yung deck pad, rubber protector. Ito, rubber to Hayadesu. Iba yung presyo ng black sa may kulay. Ito yung pagbabasihan ng kulay. Merong white, yellow, blue, red. So, 614 lang yung black. And then, kapag may ibang kulay, 667. Kompleto na yan sa deck pad at saka dito sa gas tank cover. Pinalitan ko na rin itong stock na matting. Mas makapal to, yung rubber matting. Meron siyang design na ADV. Meron din ibang mga details ng kulay yan. So, lalagay ko na lang din yung link sa description. Iba pa rin yung presyo ng may kulay sa mga pure black lang. So, mamili na lang kayo. Ang bili ko dito sa black ay 814. Kapag may kulay, nasa 867. Dito naman sa mud flap, pinalitan ko rin siya. Pareho lang siya ng size. Pero merong mas malaki nito yung Hayadesu na brand. Ito ang bili ko dito, 245. Merong ibang kulay ng ADV na nakasulat. Blue at saka red, saka itong gray. Ito naman sa side stand cover, 328. May mga iba't ibang kulay din yan. Tapos dito naman sa may center stand niya, 375. Meron pa yan isa dito nilalagay, hindi ko lang binili. Pero meron kayong option na isang set yung bilhin nyo. Ayan. May nakasulat na yung ADV 160. So add ko lang, ito napaka-useful nito lalo na kapag magpa-park ka sa mga medyo malambot yung lupa. Kasi yung stock, may tendency na matumba yung motor mo kapag walang ganito kasi maliit lang yung pinaka side stand niya. Kaya dinalagyan ko nito. Pinalitan ko rin itong stock na tire hugger. Ito yung SEC na extended tire hugger. Meron itong available na black at saka carbon design. 828 nga pala bili ko dito. Ito naman yung rear mudguard. Meron akong separate na video niyan kung gusto nyo panoorin kung paano i-install. Ginagamit ko siya kapag talaga maputik sa daan. Malaking bagay ito kasi hindi tumatalsik yung mga putik na na-discuss ko na ito dun sa unang video ko. Kasi mas kakaunti yung tilamsik ng putik sa mga underneath saka dun sa may makina. Pagka meron kang extended na tire hugger o kaya yung mudguard.
Ito nga pala ay 1,159 and marami kayong pagpipilian ng kulay nito. Nababago to. And ito pinalitan ko lang yan ng mga bolts. So again, mamaya di-discuss ko yung mga hang bolts na kinabit natin sa ADB 160 natin. Ito naman yung front fender extension. Sec din yan. Kinabit ko na lang yan DIY. May kasama na yung 4 na tornilyo. Bubutasan mo lang yung stock. Eh nakagandahan kasi yan. Hindi na masyado titilamsik dito sa may araro. Saka hindi aabot yung mga putik-putik dyan sa may T-post. So ito ay 332 pesos kasama na yung mga bolts and nuts. Mayroon pa siyang nakalagay na ADB. So ito naman yung stainless na skid plate. Pangalawa na to kasi yung unang block na kinabit ko naputol yung pinakakabitan ng bolt. So nagpalit ako ng stainless, mas matibay ito. Sec brand din to. May butas na siya para in case mag-change oil ka, hindi mo na babaklasin to. Maganda to para protektahan yung crankcase mo. Sa skid plate natin, yung black nasa 200 plus lang hanggang 500. Itong stainless nagre-range siya ng 700 hanggang 1,000 kasi marami nang lumalabas na ganito eh. Meron na ding Arumi, yung ARM. Lalagay ko na lang yung mga link para makapamili kayo. Okay, so dito naman tayo sa mga MDL. So yung aking auxiliary lights, ito ay yung Future Eyes F150. Ang bili ko dito ay 4,600 pa noon kasi ito yung mga una kong kinabit, isang set. DIY ko lang yan. Meron akong separate na video niyan, gusto niyo panoorin. Then ito naman, bigay lang to ni Surfy. Firefly na B2. Hindi siya ganun kalinaw kasi ito ay 20 watts per bulb lang. And then dito naman sa dual horn natin ay itong TIA Auto Style. Yan, dual horn. Make sure na original yung bibili nyo. Yan, dalawa yung barcode. Kasi maraming lumalabas na fake nito. And pareho-pareho naman na tunog pero yung quality lang. So kahit mabasa yung original, hindi nagbabago yung tunog. Ito naman ay 695. Sa wiring, ang ginamit kong set ng wiring harness ay itong Ground Zero. Nabili ko kay Quago dito sa Shopee and maganda yung set niya. Makakapamili kayo ng iba't ibang set. Merong may kasamang pang dual horn, merong pang MDL lang. Yung napili ko. Ang wala lang dyan is yung sa passing. So nilagyan ko na lang siya ng passing switch. Ito kasi plug and play na lang. May kasama na siyang sariling harness. Kukonect mo na lang sa accessory wire para gumana. Then wireless switch na siya. Meron din siyang wired. Sa bracket naman, itong RM bracket ang gamit ko. Meron akong separate na video niya ng installation kung gusto niyo. Maganda kasi ito, stable, walang alog. Marami din itong iba't ibang sukat pang ibang motor, pang Honda Click, pang PCX. So meron kayo, hanapin niyo na lang yung pang ADB. Lalagay ko na lang din yung link. So dito nga pala sa RM bracket, 1.7 yung bili ko. 1.8 niya ito ngayon. And itong sa MDL naman na bracket, stainless bracket, ito yung U bracket. Yan, stainless yan. So pwede nyo yung i-adjust. Naka-design talaga yung set niya pang ADB. Stainless. Ito ay 450. Sa seat naman natin ay camelback seat ng K&O. So pinili ko ay yung naka-black na embroidered na ADB 160. Meron kasing may ibang kulay niyan. And then yung silver dito, yan. Meron din kayong choices na carbon. So ito yung napili ko kasi maganda siyang upuan. Yan, meron akong separate na review niyan. Lagay ko na lang yung link dyan kung gusto niyo panoorin. And then ang price nito is nasa 2,000 plus. Nabili ko lang to ng 1,900 dahil sa voucher. Ayan, mas makapal to sa stock yung sa OBR, yung sakay ni OBR. Then same na same lang siya ng ilalim. Wala lang siya ng kabitan ng manual dito. Pero same lang siya ng space kung gaano kalaki. Nilagyan lang yan ng storage. Okay, ito na yung mga hang bolts na gamit ko. Marami din kasing iba't ibang kulay. May titanium, may gold, merong combination, may teal, may purple. Yung mga GR5, medyo mamahalin na yung mga bolts na yon. So, doon tayo sa sakto lang. Itong hang bolts ay tinitinda ko to dati. And marami kayong mamimili ang kulay. And then yung design, ang napili ko ay flower type. So puro flower type yung design ng mga bolts ko. Isa-isahin natin. Siya nga pala hindi ko na ilalagay yung mga presyo kasi depende to sa pipiliin yung kulay. Magkakaiba kasi talaga siya ng presyo. At ilalagay ko na lang din yung mga set na ng mga bolts pang ADB para may reference kayo. Start tayo dito sa handlebar.
So, meron tayo ditong center bolt sa handlebar, yung 4. Meron kayong mabibiling set niyan. Meron din kayong mabibiling set na puro pang handlebar. So, ito yung fluid bolts. Yan, 2 na yan per order o kaya 4. Ito yung side mirror bolts. Nilagay ko na lang yung bolts dito. Meron kayong mabibiling bukod nito, meron ding set. And ito naman yung clamp bolts. Yan, 2. Hindi ko pa nalalagyan itong pinaka banjo bolt, pero pwede rin palitan yan. Yung nga lang, magbibilid ka kapag nagpalit ka nyan. Sa brake lever bolts, pinalitan ko lang ng titanium. Nasa Mio ko yung white gold, pinagpalit ko lang. Tinesting ko lang para maiba. Pero meron ding mga white gold yan tsaka gold. So dito naman tayo sa visor. Ito yung visor bolts. Ito, nilagyan ko lang din yan ng washer. May washer lang. Sa front wheel naman tayo, ito yung mga bolts na pinalitan ko. Sa fender bolts, 4 yan. Itong caliper bolts, 2. Pinalitan ko na rin itong bleeder at saka itong banjo bolt dito. And itong brake hose holder. Pinalitan ko na rin itong axle at saka itong ABS na bolt. Tsaka itong 6 na disc bolts. Ito hindi ko pa pinapalitan yung pinaka ABS na bolt. Dito naman tayo sa airbox. Ayan, palit na rin yung bolts ng airbox. Xiaomi yata yan. And sa crankcase, isang buong set na rin yan. Pati yung outer. Naka white gold na rin. Ito naman yung sa may plate number bolts. Yan yung 3. At ito naman yung sa muffler tip bolts, yung 3 rin. Dito naman sa pipe, bukod dun sa muffler tip, pinalitan ko na rin yung 3 malalaking bolts 10x60. Ayan. Puro nakahang bolts na rin yan. Tsaka itong muffler cover. Sa swing arm, pinalitan ko na rin yung bolts, yung naghahawak ng tire hugger. Yung brake cable holder, palit na rin yan. Dito naman sa rear caliper bolts lang yung pinalitan ko. Hindi ko pa napapalitan yung bleeder at saka yung banjo. And then yung rear nut, pinalitan ko na rin yung rear nut. Sa shock nga pala, pinalitan ko yung 2 shock bolts. Ayan, nakanut na rin yan. Madumi lang. May nut din yan na white gold. Dito naman sa radiator, yan, pinalitan ko na yung mga bolts. Kung gusto nyo, meron akong separate video nyan para may reference kayo sa mga size. Dito naman sa grab bar, pinalitan ko na rin yung bolts dito. Tsaka yung mga bolts dito sa 2. Yung body bolts kasi hindi ko pa pinapalitan kasi okay pa siya, stainless din naman. Dito nga pala sa may compartment, nilagyan ko rin, pinalitan ko rin yung bolts. Naubusan ako ng isa, gold na lang yung nilagay ko. Alam po 4x16 yan. Tsaka additional accessories nga pala, ito mga padala lang sa akin, yung ignition key cover. At tsaka itong gas tank cap cover. Merong mga iba't ibang kulay niyan. Lalagay ko na lang yung link para makapamili kayo ng design. So far yun lahat yung mga nakabit ko na mga pyesa, mga accessories dito sa ADV ko. And kung meron kayong mga questions, pwede kayong mag-comment. Hanggang dito na lang yung video, hanggang sa susunod na upload natin. Thanks for watching and thank you for subscribing. Ride safe sa lahat.